affordable na alternative tick preventives para sa inyo mga fur babies. Hi everyone, this is Doc Jello. So may follower po kasi tayo na nag-comment, ang sabi niya ito, medyo may kamahalan daw yung mga nabanggit kong mga product for tick preventives. So ano nga ba yung mabibigay natin na alternative para sa kanya? And syempre para sa inyong lahat, di ba? So for this video, I'll be sharing yung mga cheaper alternatives para sa garapata sa inyong mga aso. Kaya stay tuned! So before I proceed, we have to ask first, bakit nga ba mahalaga ang tick prevention sa ating mga aso? This is a very obvious answer naman Garapata, yung kagat nila masakit at makate, lalo na kapag madami sila, nagkukos din po ito ng anemia. Pero ang major problem talaga na kinukos ng garapata sa mga aso ay yung napag-usapan natin sa last video natin, ang blood parasitism. So regardless sa pipiliin natin na tick preventives, tandaan ninyo, mahalaga pong i-prevent ang garapata sa inyong mga aso at all cost. Ilalahat ko din po ang mga pros and cons ng mga alternatives na to para matulungan ko kayo sa inyong pagdedesisyon. Una, ang mga tick collars. Marami kayong makikita mga tick collars na available in the market at pwede kayong mamili kung ano yung magiging akma sa inyong mga aso. Pero ito yung mga pros and cons niyan. For the pros ng mga tick collars, it's affordable, it's long-lasting, it's easy to use dahil isang suot lang, wala ka nang iisipin, and of course, effective din naman siya. For the cons or disadvantage naman po ng tick collars, una na dito yung possibility na mag-cause siya ng skin irritation doon sa pinagkakabitan sa ilang mga aso. Pwede rin po magkaroon ng localized protection lamang or yung hindi nagiging generalized sa buong katawan. Kung saan lang po malapit yung collar, minsan hanggang doon lang yung effectivity niya. Pangatlo, some collars lose their effectivity depende po sa activity ng aso. Kung palaging nababasa, nalalaglag yung collar, pwede talagang maglusto ng effectivity niya. Huling cons is that collars are ingestion hazard. So kapag nangat-ngat, natanggal, pwede talaga nila itong ngat-ngatin at makain, kaya medyo meron talagang disadvantage yan. Pangalawa sa ating rekomendasyon, meron po tayong mga available na medicated soaps and shampoo in the market. For example na lamang po dito yung mga fipronil na mga soap and shampoos. Those are very effective against ticks. Natin ang mga pros nito. Una, it's affordable. Mas mura talaga siya kumpara sa mga gamot na nabanggit natin noon. Pangalawa, it's easily accessible or available. Kahit saan ka pumunta, online store man yan or physical store, may makikita at makikita ka talaga ng mga tick soap and shampoos. Pangatlo, it is really effective, spot on. Kapag may nakita kang garapata sa aso mo at agaran mo siyang pinaliguan gamit ang sabon na yan or shampoo, talagang mamamatay agad yung garapata. Apat na advantage nito is that it's really safe gamitin para sa inyong mga dog kahit once or twice a week pa ninyo gamitin. Panghuli, of course, is yung cleansing effect nila since sila ay sabon at shampoo. Definitely, they are contributing sa pagpapabango at paglilinis sa inyong mga dogs. Let's talk about the cons naman po ng medicated soap and shampoos. Short-term effect lamang po ang napoprovide niya or maikling panahon lang. That is why kailangan siyang i-apply once or twice a week. Pangalawa, it's tedious or magawa para sa mga malalaking aso. Siyempre, pag malaking aso, ang hirap paliguan, lalo na kapag ma-oil yung katawan nila. Imaginein mo yung shampoo, ubos agad, yung sabon, isang gamit mo, kalahati na agad, diba? So, yun. Pangatlo, some pets may react, no? Minsan, nagkakaroon sila ng irritation sa mga sabon na yan, kaya hindi siya para sa lahat. And lastly, it's not a preventive. Ibig sabihin po, pag nag-apply kayo niyan, during that time lang niya, kaya talagang patayin yung mga garapata at hindi na siya magbibigay ng protection pag may kumapit pa. And now, for the third recommendation, may mga available po na all-natural sprays. Ito naman po yung mga produkto na gawa sa natural ingredients tulad ng mga natural oils na totoong nakaka-repel ng garapata at iba pang parasite. An example na po dito ang Ludwig's All-Natural Spray. So let's talk about the cons ng produkto na yan. Safe for daily use and gentle sa balat ng inyong mga aso. Pangatlo, it's good maintenance para sa inyong mga dog bago kayo umalis. No? Spray nyo lang talaga yan everyday kahit araw-araw, safe talagang gamitin. Of course, dahil gawa nga sila sa mga natural ingredients or organic oils, safe yung scent niya para sa mga dogs. And lastly, of course, it's affordable. Pwedeng mag-last po itong mga product na to for 1 to 3 months. Depende sa activity ng dog mo. Kung palagi kayong lumalabas, palagi mo ini-spray or bihira lang, talagang tumatagal yan. For the cons, of course,
Ganun pa din, short din ang duration niya. Usually, nagtitake effect lang talaga to for a few hours after spraying and after that, wala na. You have to reapply it again kung lalabas kayo at gagala. Can be less effective outdoors, lalong-lalo na kung medyo harsh ang weather or kung maulan. Siyempre, pag nababasa ang fur ng inyong mga dog, pwedeng ma-wash out yan. Kaya, disadvantage yun. At low, it's not ideal for every pets or for babies. Hindi po kasi lahat hiyang doon sa mga ingredient yan and some may react and magkaroon ng irritation with this. Of course, lastly, reapplication talaga is really hassle kasi palagi kang magsispray all the time. But sa advice ko, environmental control. Di lang po yung pasyente or yung aso yung pwede mong gawan ng paraan, even yung environment o paligid niya, pwede natin diskartehan. Actually guys, there is a solution or chemical na ginagamit natin. It's a mixture that we do at ina-apply namin to sa mga grooming station, sa aming mga examination areas. All these years, ito yung ginagamit namin. But I cannot disclose this sa inyo dahil medyo complicated ang paggamit nito at medyo delikado siya. So itong mixture na sinasabi ko sa inyo, pwede nyong hingin to sa inyong mga veterinarians para naman po strictly mag-guide kayo kung paano to i-execute sa inyong mga bahay. Matapang tong gamot na to na kapag minix po sa tubig at inispray sa paligid, hindi pwedeng nandun yung mga animals at hindi sila pwedeng ibalik agad-agad. Din po ng matinding pag-iingat sa inyong mga sarili din kapag nag-handle kayo ng chemical na yan, and masakit din po siya sa inyong mga ilong, lalong-lalo na sa inyong mga animals. Kaya naman kailangan ng full guidance po ng doktor kapag ginamit yan. Maybe I can make another video about this mixture. Gusto ko talaga siyang mabigay sa inyo dahil talagang makakatulong siya all these years. Yan yung ginagamit namin. It's really effective, but let's make another video for this para mag-guide ko kayo ng maayos. Then again, in general, cleaning your houses, pag-check kung may mga garapata, manual na pag-alis or paglilinis ng bahay ninyo can really helpful para naman hindi dumami ang garapata sa area. Applicable lamang yan para sa mga kokonti pa, pero pag sobrang dami na talaga to the point na gumagapang na sila sa pader, nako, medyo matindi na yan at kailangan na natin ng professional help dyan. So for this one, I'll let your veterinarians discuss this sa inyo para naman matulungan kayo thoroughly. For pros po ng mga environmental controls natin, talagang nabibreak ang life cycle ng garapata sa lugar, lalo kapag napatay talaga yung mga garapata within your area. For cons naman po, of course, it takes more effort, di ba? Talaga naman, kailanganin mo mag-effort with that. Yung gaya na nabanggit ko kanina, of course, may involve sometimes na chemical dyan if environmental control ang gagawin. Siyempre, alam nyo naman lahat na kapag involve ang chemical dito, kinakailangan talaga na maging mabusisi at maingat tayo dahil may effect talaga to sa ating mga animals or even sa atin pag nalanghap natin. Kaya, yun ang disadvantage. Lastly, of course, it cannot be perfect. No? Impossible talaga na maging perfect 100%, ma-remove mo ang mga parasites within the area. Ang lima at huli, ito naman yung manual tick checking. Ito talaga yung pinakamura, no, at effective din to na gawin, no? Yung manual natin chine-check kung may naka-attach pang garapata sa inyong mga aso sa araw-araw. Lalo na kapag nagwo-walk kayo outside, talagang checking from head to toe kung may nag-attach pang garapata, it can be really helpful para ma-prevent ito. For its pros, of course, mabilis nating matatanggal, maagapan natin right away kung may nag-attach na garapata sa inyong aso. Also, 100% sure kayo na talagang walang garapata ang inyong aso kasi na-check nyo sila from head to toe. And for the cons, of course, ma-effort talaga siya, no? Kailanganin nyo talaga ng matindihang effort dyan araw-araw. We really have to use ng proper tweezers and proper technique sa pag-alis ng garapata sa inyong mga dogs. Otherwise, talagang pwedeng mairita ang kanilang mga balat at much worse, magkaroon ng allergic reaction. All in all, practical talaga gawin niya, manual deticking sa inyong mga dogs. That's all of the advices natin ng mga cheap alternative tick preventives para sa inyong mga dogs. But lagi niyong tatandaan guys ha, may mga limitations talaga kapag pinili natin itong mga cheap available options. But po, ang pagdidesisyon natin ng approach should be based on the condition of the patient. Depende po sa severity ng infestation sa inyong mga aso at sa parasitic load sa environment ninyo kung ano ang pipiliin natin. If meron kayong gamitin sa mga suggestion natin at hindi siya tumalab, ibig sabihin kailangan natin mag-reconsider ng ibang approach or ibang option. Gaya ng sabi ko,
if matindi na ang infestation at napakadaming parasite na sa lugar ninyo, itong mga nabanggit natin na mga alternative cheap option might not be effective anymore. Kaya naman, always consult your veterinarians. At then again, nauunawaan natin yung pangangailangan ng ibang mga fur parents, no? Kaya naman ginawa natin tong video na to para sa inyong lahat. You can actually apply all of these affordable options na meron tayo with yung mga commercially available na talaga namang effective na mga gamot for garapata. In combination, all of this will result to control 100% ng garapata sa inyong mga aso. I hope may naitulong ako sa video na to. If gusto mo rin makatulong sa ibang fur parent, share this video to them and spread awareness para sa lahat. Let's keep our fur babies tick-free ha, para hindi sila magkasakit. Marami pa tayong mga naka-line up na mga healthcare videos para sa inyong mga fur babies. So see you on my next vlog. Bye!